Yo Topacio, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Yahoy! Talaga idol na idol talaga. Okay, at syempre ngayon po ay Ajes ng February 2026 at ang oras po alas 11:02 ng umaga. Wow! Talagang wala tayo ma-design ngayon. Alam niyo naman, mapula ang buhay ngayon, lalong-lalo na ang mga girl lalo. Syempre usually sa Pilipinas po kasi mas binibigyan ng importansya ang mga kababaihan. Yan. Napansin ko lang and not only that, yung mga baby, syempre, pero, di ba, usually, mapapansin ho ninyo, pag mag-boyfriend pa lang sila, binibigyan na kagad ng beautiful flower ang mga kababaihan. Yan. Sana all. Yan. Oh, yeah. Lalo na yung mga umuwi ng Japan. Hi! Sa Japan naman po guys, para lang po sa inyong kaalaman, ay hindi po pareho ang selebrasyon. Kapag February 14, which is sa Pilipinas, pwede na sa lalaki at babae. Sa Japan po kasi, babae lang po ang nagse-celebrate ng kanilang Valentine's Day. Ang tawag po doon ay White Day. Kung saan, ang mga babae po lamang ang binibigyan ng napakaraming chocolate. Yeah. Mantakin nyo guys, no? Yung mga babae, tambak ang mga chocolate na tinatanggap nila, pero white chocolate po yun. Ganun po ang kalakaran doon, no? At merong sexy na babae sa elevator, tapos para siyang stewardess. Ang ganda-ganda talaga. Naku, pumasyal ho kayo sa Japan nang ma-enjoy nyo naman yung buhay doon. Paminsan-minsan, kasi kung puro na lang tayo dito sa ating bansa, ay wala na hong katapusan ang balitaktakan ukol sa kanilang kagalingan. Suportahan na lang po natin ang mga pinaniniwalaan ninyong leader ng bansa. Yan. Alam nyo kasi kung lagi na lang tayong nega sa bawat gawin o kilos ng sinuman, ay wala na hong mangyayari. Can you imagine? Hanggang ngayon, di ba? Problema pa rin po ang dati ng problema. Yan. Tapos gusto nang tumakbo, di ba? Gusto nang maging presidente na hindi pa nga ho tapos yung problema sa flood control. Can you imagine that? Naisip niyo ho yun? Meron kasing nagbulong lang ho sa akin. Bakit nga naman ganon, di ba? Nauna pa yung kanyang pagsasabi na siya'y tatakbo. Ay, wow, ang galing-galing mo talaga. Ang dami mong nagawa. Kaya nagsabi ka na kagad na tatakbo ka. Di hamak na yung mga dating gustong tumakbo. Ay yun po ay napakaraming nagawa na dapat po nating isa-isip. Yung mga nananahimik lang dyan, yung dating vice president na babae, o di ba? Marami yung mga ganon. Ang punto lang po natin dito, isip-isipin naman po natin yung mga tao na naghihirap, nalulunod sa baha, nasira ang mga bahay, binaha, sa tuwing may bagyo, binabaha. Bagamat sinisikap naman po ng gobyernong ito, no? Sa ngalan po yan ni Atty. Ferdy Topacio alam naman ho natin masidi ang pagnanasa ni Atty. Topacio na makatulong din yan. Kaya nga ho tayo ay napapansin ko lang, ako ho, sawang-sawa na ako sa kaka-cover ng eleksyon. Yan. Puro na lang eleksyon, alam nyo, sa totoo lang, kung kayo po ay nag-iisip, ang talagang may kasalanan po dyan, ay ang mga bumoboto. Ayan. Sila po ang tunay na may kasalanan. Bakit ho? Kasi po, ang desisyon po ninyo ay mas lalong nagpapasidhi ng pagnanasa ng marami para ho kumandidato. Yan. Bakit ho sila kakandidato? Aba, nadiskubre ng marami. Ang dami palang budget ng Pilipinas. Ang dami ho nating kaperahan, ang dami ho nating biyaya na hindi nga lang po na ipamimigay ng patas. Yun lang ang problema. Kaya ho sana, yung mga hindi naman ho nakakatikim ng patas, sana po magsikap na rin po kayo na lumaban ng parehas. Huwag na ho kayong gumaya sa mali. Ang importante po,
Mali po, alam ninyong mali sila, di ba? Huwag nyo na hong gayahin. Ang gawin ho natin, ano po ba ang pagkukulang natin? Yan. May mga pagkukulang po ang bawat isa, yung mga botante, yung mga leader ng bansa. Alam naman po natin, marami po sila, no? At meron din mga nandyan sa Kongreso, sa Senado, lahat naman po yan ay may partisipasyon, may pagkukulang, may nagawa. Pero bakit ho ngayon, this time, can you imagine, ang tinututukan po ay puro pangit. Meron na ho ba tayong nabalita ang maganda? Oh my God. Alam niyo ho, nakakahiya sa mga kabataan, nakakahiya sa mga tao na ano pa lang sila nag-aaral pa lang ho kung paano nila mapapaganda ang Pilipinas. Meron ako nakausap, 9 years old pa lang, nag-iisip na siya kung paano siya makatulong sa bansa. Dito ho ba sa mga nakaupo ngayon, naiisip po ba natin kung paano tayo makakabawas ng problema sa bansa? Meron ho diyang buhay pa ba kayo? Yan. Asa ka pa. Oo, wala nga. Alam mo si Winner hindi na nga umaasa ho si Winner Alam ko naman, gumagaya lang ako sa kanya. Pero, alam nyo guys, no, tayo po ay natutuwa pa rin in spite the fact na alam naman po natin na napakarami po mga tiwali sa ating pamahalaan na alam naman ho ninyo kung sino-sino sila. Pero may mga ilang ahensya pa rin ang nais kong pasalamatan. Kagaya po ng SSS, ng PhilHealth, kahit papaano, meron pa rin silang mga ginagawa. Kaya salamat attorney sa PhilHealth. Yan. Oh, yeah. Hindi pa tayo nagkita uli sa elevator. Lagi kami sa elevator nakikita ni attorney. Yung guest natin dati dito, yan, sila po yung nagpapasalamat sa anuman pong nagawa ng panawagan. Sa ngalan po yung Attorney Topacio, nagpapasalamat po ang grupo nila. Alam niyo naman, courtesy of, alam niyo si Ate Loli Acosta ang nagpakilala niyan. Kaya thankful din ako sa kanya kasi because of her, nakikilala natin yung mga taong hindi natin kilala. Hindi ho niya pinagkakait yun at talagang pinapakilala po niya. At minsan nga po ay nadadala pa niya dito sa programa na Yes Yes Show Topacio. Yung po ay isang blessing. Alam niyo ho, minsan hindi ho lahat ng tao ay may opportunity na makilala ang isang tao, di ba? Kaya thankful ako. Sana attorney magkita ulit tayo ng PhilHealth. Ayan, alam mo nila kung sino yung aking tinutukoy. Well, salamat din. Ito ho marami tayo mga latest news mula dito sa ating sa Filipino Mirror. Okay guys, makinig ho kayo at kung importante ho ito, take it. Kung ayaw nyo naman, ay take it pa rin. Yun importante. Okay. Sa latest ng Filipino Mirror, ikinonsidera ng Department of Trade and Industry ang isang loan program na aabot hanggang 2 billion pesos upang palawakin ang naiaambag ng ekonomiya ng creative sector. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, pinag-aaralan na nila ang isang loan program para sa creatives ngayong taon upang oposisyon ang umuusbong na industriya bilang isang pangunahing contributor sa trade at tourism figures. Ayan. At siyempre, sinabi ni Secretary Roque na ang programa ay isa sa ilalim sa financing arm ng DTI sa Small Business Corporation na may available funding na mula 1 billion hanggang 2 billion pesos. Sana nga, the soonest the possible. Alam niyo po, mga kaibigan, lalo na kayong mga leader ng bansa, kayong mga nasa gobyerno ngayon, at namamayagpag pa sa dami ng inyong gagawin, proyekto, gawin nyo na po. Alam nyo, minsan yung kwento-kwento, salita-salita lang, pangako-pangako, wag po. The soonest the possible, gawin nyo po kasi alam nyo po, kahit na anong panahon na kayo po ay nakagawa ng kabutihan, hindi ho yan makakalimutan. Kita nyo ako hindi ako nakakalimot dun sa mga naging bahagi sa aking career. Yung mga friends ko, hindi ako nakakalimot sa kanila. Hanggang ngayon, pinasasalamatan ko po sila. Kasi po, kung wala ang mga taong nagpapakilala, kung wala ang mga taong nagiging katulong mo, 'di ba, para magawa ang isang bagay,
yan po ay hindi magiging mabuti o maayos. Yan. Lagi niyong tatandaan guys, ha? Lalo na yung mga baguhan dyan, yung makakagraduate pa lang ng mass comm, di ba? O kaya yung mga journalist dyan. Gawin ho ninyong kapaki-pakinabang ang buhay ninyo. Kahit po kayo bago pa lang, wag ho kayong patatalo kung ano po yung alam ninyo, gawin po ninyo kasi yan po ang maigi, no? Wag ho kayong gagawa ng mali, lalo na alam nyo naman, alam nyo ang mga bata ngayon matatalino na. More than artificial intelligence. Hindi po lahat na gumagamit ng AI ay okay. Kaya sana, bago kayo gumamit niyan, pag-isipan nyo rin po yan. Kasi nakita po natin at yung iba nating mga friendship, sabi nila marami rin palang mali sa AI. Well, that's true. Lalo na yung mga sinasabi, yung iba, di ba? Pero alam nyo ho, sila po yon. Ngayon, kung kayo po ay meron pang isip, meron pa kayong pwedeng gawin sa buhay, huwag kayo umasa sa AI. Mas maganda galing po sa sarili ninyo. Okay, sabi naman po, inaasahan din ng pamahalaan na mapananatili ng merchandise exports ang record-breaking momentum ngayong taon. O, di ba? Kita nyo ha, paunti-unti makakakita tayo ng good news. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na target ng Department of Trade and Industry ang ikalawang sunod na taon ng paglago sa pamamagitan ng agresibong pagtutok sa mga hindi pa natutuklasang merkado. Yan. At ito'y matapos pumalo sa all-time high na $84.41 billion ang outbound shipments noong 2025 na mas mataas ng 15.2% mula sa 73.27 billion pesos na naitala sa naunang taon. Ayon kay Sec Roque, ang export figures na ito ay inaasahang tataas sa ngayong taon o tataas pa ngayong taon sa pamamagitan ng free trade agreements kabilang ang comprehensive economic partnership agreement na nilagdaan din noong nakaraang buwan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Wow, congratulations. Alam mo, pag ganyang magandang balita ay natutuwa po tayo, lalo na ito pong mga bagay na to. Bihira akong nakukwento. Alam nyo naman, mas exciting dun sa iba yung mga bad news. Maling-mali po yun. Kaya ako naaawa din ako sa mga men in uniform. 'Di ba? Meron silang magagandang nagawa. Meron silang mga accomplishment pero bibihira po ang nababalita. So siguro mas maganda i-share din po natin kung may mga magagandang moment kayo. Much better na makilala po kayo sa mga accomplishment ninyo. Hindi po yung mga kwentong kotsero. Okay? Siyempre, ayan na! Okay, tanggap muna tayo ng flash report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Palabas. Okay, sige. Ukol sa singil na kuryente ng Meralco, muling tataas ngayong buwan. OMG. Okay. Magandang umaga po. DWIZ Flash Report. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa Meralco, aabot sa 22 centavos kada kilowatt per hour ang idaragdag sa billing bunsod ng pagtaas ng transmission at universal charges. Dahil dito, inaasahang madaragdagan ang buwan ng bayarin ng mga consumer. Tinatayang nasa 45 pesos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. 67 pesos naman para sa 300 kilowatt per hour. 89 pesos para sa 400 kilowatt per hour at 111 pesos para sa 500 kilowatt per hour na kumukonsumo. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang metodong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Bihira ho yung mga ganitong magagandang balita na pwede ho natin pagsalu-saluhan mga kaibigan. Kaya po tayo, natutuwa tayo na kahit papano, kita nyo, medyo bad news Meralco. Pero syempre, laging may katabing good news yan. Ngayon, kung kayo naman po ay nagtitipid,
alam nyo, importante ho guys, yung pagtitipid natin ay kusa natin. Huwag nyong samantalahin, lalo na yung mga walang trabaho dyan sa pamilya. Nako ha, isipin po natin na kapag kayo yung walang trabaho at hindi nyo naman kailangan ng ilaw, patayin nyo na po yan. Sumama kayo kay nanay, kay tatay kung paano nila ginagawa yung rotation nila sa pagpatay. Kasi alam nyo, pagpatay ng ilaw ha, yung sinasabi ko. Kasi ang pagiging problema ho natin dyan, kapag tayo po ay walang bahala lamang sa mga bayarin ni nanay at tatay, paglaki ho ninyo, magiging manner nyo pangit. Ganyan-ganyan din. Yan. Hindi nyo isinaalang-alang yung mga gastusin ni nanay at tatay, sige lang kayo ng sige. Sana po maging ano kayo, magkaroon kayo ng, sabi nga, practical na reasoning para ho dyan sa mga bagay-bagay na yan. At yung mga friendship naman natin, tanong ng tanong, nako guys kung kayo po ay may mga gustong malaman, may gusto kayong mga bagay na ibigay sa inyo ng isang tao, wag nyo nang hingiin dahil ang isang tao kapag natuwa yan kahit papano may binibigay. Minsan naman po basta may budget may binibigay. At kung wala namang binigay, wala lang din, okay lang po yun. Huwag tayong masanay na lagi tayong umaasa lalo na pag ganitong Valentine's Day. Ayan. At syempre, hindi lang Valentine's Day double celebration. Sabi nila meron ding Chinese New Year celebration. Yan. Nako, wag kayong pupunta kung may kasama ho kayong elder. Mahirap maipit. Ayan. At kung may kasama kayong mga bata, mahirap din po. Kaya mag-ingat-ingat po tayo dahil alam nyo naman sa mga ganyang lugar na merong selebrasyon ng Chinese New Year, no? Marami hong nababalian, ayan, natutumba. Kaya lang yung iba magagaling, may baong planggana kasi pag merong pinasabog, pag merong pinasabog na na papel, yan. Sinasalo po nila ng planggana. Oh, 'di ba? Grabe, hindi ko kaya 'yon. Mahirap po sumalo ng biyaya na galing sa planggana. Okay. At sabi nga po, dito tayo sa balita, no? Bumuo ng Technical Working Group ang Department of Agriculture para sa rice importation. Naalala ko yung rice ni Ate Beth Pineda. Ate Beth, ayan, Beth Pineda ng Bukawi, Bulacan, dyan sa Hiyas Rice Mill. Sa Mucha Rice Mill. Yan, okay. Ito'y bilang bahagi ng data-driven at planadong pamamahala ng supply, presyo at proteksyon para sa mga lokal na magsasaka. Yan. Kami po yan. Mga lahi po kami magsasaka. Yan. Kaya po, be proud kung kayo po ay pamilya ng mga magsasaka. Huwag ho kayong mahiya. Huwag nyong ikahiya na kayo po ay nandyan lang sa lugar na yan. Pero darating din ho ang panahon, medyo aangat din po kayo. Basta magsikap lang kayo. Kaya yung mga farmer, lalo na sa lugar namin, yan, dyan po sa San Ildefonso, Bulacan, congratulations po sa inyo. Lahat po ng binili kong bigas dyan, wow! Number 1, talagang malagkit. Alam nyo yung bigas na lagkitan, yan po ang masarap na bigas para sa akin, no? Pag sinaing na. At not only that, parang galing Japan pero hindi daw, talagang tanim daw po nila yon. Kaya sana po mamuhay kayo ng mapayapa at masaya. Be thankful kasi kayo lang po ang nakakapag-ani ng magagandang bigas na hindi po natin ituturing na patapon. Di ba may mga bigas daw na patapon? Noon yun naririnig ko. Pero this time wala na po tayong naririnig na ganyan. Alam nyo, lahat ho ng bagay, kapag binili ho ninyo ng mura, expect nyo na hindi po perfect. Yan. Meron hong masyadong pintaserang tao na kapag nakabili na isang bagay, lahat ng kapintasan maririnig po natin, wag naman po, no? Sana po isipin din po natin na yan po ay maaaring binaha o whatever. Kung makakain pa naman, wag nyo nang ipagkait na tulungan po natin ang ating mga magsasaka. At salamat po pala dyan sa station number 3. Mabuhay po kayo, sir. Yan, yung mga pulis natin dyan sa station 3, NCRPO. Dyan po, along Shaw Boulevard. Gwapo na, mababait pa. Yan yung mga pulis natin dito. Kaya tayo po ay wag matakot. Sila po ay talagang mababait na tao na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Yan.
bakit tayo napunta doon? Ako ho'y dumadalaw-dalaw ho. Yan, sa kanilang lugar. Kaya po, thank you so much sa ating Police Station 3. Yan, sa NCRPO. Boss, mabuhay kayo. Yan, lalo na kanina. Ang ganda ng mga ngiti nyo, ha? Salamat po sa inyo. Okay, at dito naman po, ito'y para din sa ayon na ho sa DA, ito pag malaki natin ang Department of Agriculture, layunin ng TWG na tiyaking sapat ang dami ng inaangkat na bigas upang mapanatag ang presyo sa merkado nang hindi naapektuhan ang lokal na ani. Okay. Wag ho nating hayaan yung mga nakatiwangwang na lupa. Taniwan po natin kung hindi na ho kaya sa bigas, mga gulay naman ho. Yung pamangkin ko napakabait. Pamangkin ko, pinamimigay naman niya. Lahat ng mga gusto ng ganito, kasi nagtatanim po yan ng mga gulay-gulay din o kaya mga prutas. Ngayon, nananawagan pa yan. Sabi niya, yung mga gusto nito ay pumunta na lang ho kayo dito. Kaya yung mga malapit lang din sa kanila, medyo, si Marlon, yan, nakakarating po sa lugar niya para ipamigay yung kanyang mga inani. Kasi yung pamangkin ko po, hindi po siya natitinda ng gulay kasi nga po, busy na po siya sa kanyang ibang trabaho. Kaya, thank you so much Marlon kasi nagpapakita ka lang ng magandang kalooban. Yan, Marlon Valimento at syempre, saludo ko sa iyong mga magulang kay Kuya Oni at Josie Valimento. Okay, at sinabi rin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magiging basihan ng grupo ang transparent at evidence-based na desisyon. Yan, kasama si TWG, ang mga kinatawa mula sa DA Office of Undersecretary for Rice Industry, Development, Food Terminal Incorporated, Philippine Rice Industry, Stakeholders Movement at Philippine Rice Importers Association. Magpupulong ang grupo linggo-linggo at inaasang makapagbibigay ng mga rekomendasyon sa loob ng 1 linggo. Yan, alam nyo, minsan suggestion ko lang. Kasi nung araw po, madalas po akong mag-ikot sa mga LGUs, no? Tinitingnan ho natin yung mga problema. Habang nakikita natin ang problema, ginajot down po natin yan. Hindi lang problema, inaalam natin. Ngayon, after 2 weeks, hinahanap natin ano nangyari doon sa napag-usapan natin 2 weeks ago. Yan. Tapos ikukwento nila. Kaya medyo effective ho pala yung ganun kasi kailangan tayo na nakakarating sa kanila ay maging responsible din po tayo. Tulungan natin ang bansang ito, no? Hindi po lang tayo salita. Tingnan natin ano bang nagawa yan. Ipagmalaki natin ang kanilang accomplishment. At hindi lang po yan, posibleng magpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng gradual o mabagal na 50 basis point policy rate cuts ngayong taon. Batay sa pinakahuling economic brief ng isang commercial bank, nananatiling broadly benign o hindi delikado ang inflation environment. At gayon pa man, natili pa rin ang banta mula sa utility tariff adjustment, imported cost pressures, pabago-bagong global oil prices at paggalaw ng halaga ng piso. At syempre mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Pagpapanagot sa mga big fish sa korupsyon na hamon pa rin sa bansa. Ayon sa isang anti-corruption watchdog. Para sa detalye ng balita, narito si Patrol 38, Jen Patrolya. Isa pa rin sa pinakamalaking hamon ng pamahalaan ang pagpapanagot sa mga tinaguriang big fish na sangkot sa katiwalian o korupsyon. Ito ang binigyan diin ni Attorney Kirby Tibayan, National Program Officer ng Anti-Corruption Program o isang anti-corruption watchdog sa nagpapatuloy na 2026 Strategic Planning Conference ng Office of the Ombudsman na ginanap sa Camp John Hay Convention Center sa Baguio City. Ang kay Attorney Tibayan, kabilang sa mga emerging trend na kinakaharap ng gobyerno ay ang paggamit ng mga sindikato o organized crime sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Anya, nagiging mahirap tukuyin at panagutin ang mga big fish dahil kadalasan ay hindi sila direktang sangkot sa aktual na paggawa ng krimen. Narito ang tinig ni Attorney Tibayan. So, kailangan ma-prove mo na may agreement to commit yung crime na yun.
hindi siya madali i-prove. So, kunwari, meron kang politician or yung pinaka-head nung sindikato na yon na siya talaga nag-utos dun sa corruption or siya talaga may idea, not necessarily mahuhuli siya kasi nag-utos lang siya sa mga iba. Yun yung mahirap mahuli, yung pinaka-big fish, and many times, politically exposed person din siya. Dahil dito, inirekomenda sa Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang Interagency Coordination Task Force laban sa public procurement fraud upang mas epektibong masugpo ang katiwalian sa pamahalaan. Narito ang tinig na Atty. Tibayan. Mechanism para magkaroon ng data sharing or information sharing. In fact, sa isa naming mga events on fair competition, meron din nag-suggest from the Office of the Ombudsman na dapat may interagency coordination task force on public procurement fraud and corruption. Mula rito sa Baguio City, ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, napaulat na pananakit sa mga bagong graduate na police trainees pinaiimbestigahan sa Kamara. Para sa detalye, narito si Patrol 30, Jelly Mendez. Pinaiimbestigahan ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Lazal sa House Committee on Public Order and Safety ang napaulat na pananakit sa mga bagong graduate na police trainees sa Lamitan, Basilan. Batay sa viral video na kumalat sa social media, tila naging hazing ang isinagawa ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14B bilang bahagi ng reception rites ng mga pulis sa katatapos lamang ng basic internal security training. Brigadier ni Nazal ang kahalagahan na mabusisi at ma-audit ang personnel at operations history ng RMFB 14B at upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot sa insidente. Sa ngayon ay nasa 70 pulis na miyembro ng RMFB 14B ang sinibak sa pwesto matapos ang insidente, kabilang na nga yung 12 non-commissioned police officers. Ito si Patrol 30. Shelly Mendez nag-uulak para sa impilang may todong lakas sa DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ayan po ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Magandang umaga ho muli sa inyong lahat. 11:33 ng umaga. Oh, yeah. Yan. At samantala, nako, marami tayong magagandang balita. Ito, maganda, pero yung iba, hindi masyado. Okay lang, just listen to the news, okay? Itinanggi ng kampo ni dating Senator Bong Revilla Jr. na delaying tactic o sinasadya nilang maantala ang takbo ng kanyang kaso, particular sa pagbasa ng sakdal dahil sa mga inihaing motion ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan. Nako, grabe. Ayon kay Attorney Francesca Senga, tagapagsalita ni Revilla, karapatan ni Revilla na tumugon sa mga kasong inihain ng Office of the Ombudsman kaugnay sa maanomalya umanong flood control projects sa Pandi, Bulacan.
Walaan niya silang intensyong patagalin ang proseso at sadyang sinusunod lamang nila ang tama gamit ang lahat ng legal na remedyo alinsunod sa batas. Gayunman, iginiit ng kampo ng dating mambabatas na kailangang igalang ang constitutional due process dahil may karapatan ang isang akusado na marinig at mabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ng sarili nito lalo't nakataya ang buhay at kalayaan ng isang tao. Yan! Okay, salamat po sa balitang yan. At samantala, muling magsasagawa ng working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika mula Marso 8 hanggang 11. Yan. Ayon kay Palace Press Officers Claire Castro, dadalo ang presidente sa pagbubukas ng ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women sa nagaganapin sa New York. Ayan, nako, New York. Ang tingin ko sa New York ay pinakamagulong lugar ng States. Eh, tingin ko lang po pero hindi ko lang alam kung yung ibang lugar dyan okay. Nako, ingat-ingat po. Anya, nakatakda ring magbigay ng mensahe ang Pangulo sa isang special session ng United Nations General Assembly. Bukod dito, makikipagpulong din ang punong ehekutibo sa ilang opisyal ng United Nations. Yan. At syempre, nako, at dito pa sa ibang detalye, kinontra ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, ang mga nagsasabi na hindi kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang committee report hinggil sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson, kasama sina Romualdez at Senador Francis Escudero sa tinukoy na second category. Ito ang mga pangalang nabanggit sa pagdinig ng Senado, ngunit walang direktang ebidensyang tumanggap ng pera. Nilinaw ni Senator Lacson na kasama sa basehan ng naging rekomendasyon sa dating House Speaker at naging testimonya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ibinatay din anya rekomendasyon na naging testimonya ni retired Master Sergeant Orly Gutesa na naglahad ng sinasabing pagde-deliver ng mali-maletang pera kina dating Congressman Saldico at Romualdez. Ayan, buti pa. Di pa ako nakakita ng ganun karaming pera. No, kailan kaya tayo makakakita ng ganyan? Ewan ko lang si Wener kung nakakita na, no? Wener, i-share mo ha pag nakakita ka. Okay, nagbelly lang din ang isang Beechcraft Baron BE-55 propeller plane sa madabong bahagi ng Sangli Airport sa Cavite City. May tail registration number ang RPC 9980, ang eroplano na sinasabing pagmamay-ari ng isang pribadong individual. Nauna nang nagkaaberya ang naturang eroplano noong 2011 nang pumalya ang isa sa mga landing gear nito habang nagte-take off ito mula sa Ninoy Aquino International Airport. Yan po ang ilang balita natin, no? Mula dito sa Yes Yes Show, Topacio. Ngayon po ay kailangan ko magpasalamat muna habang maaga pa kasi baka makalimutan natin. Siyempre, sa buong produksyon, lalong-lalo na yung technical side natin, salamat po sa kanilang lahat. Sa ating mga CA na magaganda, sa ating mga news writer. Yan, salamat po sa inyo. Ayan. Siyempre, andyan din ang mga grupo nating executive. Hi po, hello po sa inyong lahat dyan. At saka yung news director natin. At saka yung mga writers natin. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po in advance. At wag nating kakalimutan ang ating MPD Eagles. Ayan, salamat po. Ayan, kaagapay na natin ang MPD Eagles, lalong-lalo na si Sir Jun Saigo Jr. At hindi natin pwedeng hindi batiin si Kuya Alex. Ay, ano to, Kuya Alex? Happy trip. Ayan, happy trip daw po. Ayan. Of course, hello din po kay Kuya Alex Ocampo. Yan, salamat po. Ligtas po, salamat po sa inyong lahat. At syempre, no, natutuwa tayo. Aha. Okay, salamat po sa mga paalala. Salamat din po. Ayan. Marami tayong friendship ngayon. Ayan. Salamat po sa ginagawang regular ng MPD
HQ. Yan, General Headquarters po yan ng MPD. Of course, use your smile to change the world. Don't let the world change your smile. Ayan. Lagi kayong ngumiti. Huwag kayong, huwag kayong madamot sa inyong mga pagngiti. Alam nyo, minsan, nakakalimot tayong ngumiti. Hindi natin alam, unti-unti ang ating pagpangit. Kaya, ngumiti naman kayo, paminsan-minsan. Kahit nag-iisa kayo, ngumiti kayo. Tumingin kayo sa salamin, yan. Oh, yeah. Hindi naman kailangan may taong nakaharap sa inyo, di ba? Ngumiti kayo. Huwag lang kayong tatawa kasi actually, yan talaga yung paalala ni Freddy Aguilar, di ba? Tawanan mo ang iyong problema. Okay lang din yun. Kung kayo po ay nag-iisa sa kwarto, tumawa kayo ng tumawa kasi maganda rin po yan sa ating kalusugan. Yan. Hello po. Sa traditional Monday flag raising ceremony, yan, tandaan po natin, lagi pong nandiyan dyan ang UN Avenue, Ermita, Manila, MPD Headquarters. At not only that, mabuhay po ang lahat ng mga kaagapay din natin. Ayan. Yung mga Eagle, ayan si Eagle Ferdinand. Hi Sir Eagle, ayan. Of course, nandiyan din si Sir Percival. Hello po. To be happy, ayan, happy. Si Sir Cedric. Hi Kuya Cedric, Kuya Henry, salamat po sa inyo. Yan sila Kuya June, mga Eagle ng MPD. Hello po. Hello din sa mga ate at kuya. Yan, mabuhay po ang Agila ng Pulis Maynila. Mabuhay po kayo. Yan. Sir Alex, mabuhay po kayo. Yan sila Kuya Alex, Kuya Eduardo, Kuya Jericho. Hi, ang dami nila. Kuya Joey, thank you so much. Kuya Henry, si Kuya Hemor. Yan. Sa lahat ng mga ate at kuya, mabuhay po ang Agila. Mabuhay po kayong lahat. Yan. Salamat po sa patuloy po ninyong pagpapadala sa akin ng mensahe. Siyempre, Lodimer, hi! Lalong-lalo na si Attorney Topacio and Company, lahat ng mga gwapo niyang abogado. Yan, sa kanyang opisina. Ayan, hi Tina. Ayan, si Tina. Yeah. Si Allen. Hi Allen. Ayan. Si attorney, lahat ng mga lawyers, no? Si Attorney Herbacio Jetta and Company. Mabuhay po kayo. Mamaya, marami pa ho tayong babatiin, ha? At hello din. Ayan, umaandar yung message ni Kuya June Saigo, syempre. Marami pang ipapadala yung mga yan. At okay, sino-sino ba ang tunay na nagmamahal sa Pilipino? Yan, sikapin ho natin na isa tayo. Yan, baka kayo po'y puro paninira sa inyong kapwa. Hindi ho maganda rin yan. Baka ho, hindi na ho tayo uunlad. Puro na lang tayo mga negative. Dapat hanapin ho natin ang mga positive dahil marami na ho tayong mga pinagdaanan sa buhay. Marami na ho tayong pagkukulang. Marami rin nagkukulang sa atin. Pag kinulang tayo, dagdagan na lang po natin. At anuman ang pagkukulang ng bawat isa, ilaan natin sa Panginoon. Alam niyo, minsan nakakalimot tayo Bigay na sa Panginoon at ang Panginoon ang bahalang maghusga. Yan. Kasi kung tayo ang laging naghuhusga, tas di natin nakikita yung sarili nating pagkakamali, mas pangit yun, di ba? Kailangan hanapin din po natin ang sarili nating pagkakamali. Para po in the future, pag kayo po ay umabot na sa hangganan, maganda na ang inyong estado sa buhay, eto na, magkakaroon na kayo ng sarili ninyong disposisyon. At sasabihin nyo, Panginoon, marami pong salamat at marami po akong natutunan mula sa inyo. Yan, ilaan ho ninyo lagi ang blessings ninyo sa ating dakilang lumikha. Wala naman ho tayong ibang pasasalamatan dahil lahat po yan ay hindi po atin, kundi dakilang lumikha lamang ang gumagawa ng bagay-bagay na ating pong ikatutuwa, ng ating pong ikaiiyak, ikalulungkot. Tandaan po natin yan, ha? At kung kayo naman po ay walang maibibigay sa inyong mga partner sa Valentine's Day, okay lang yun. Tama na yung na lang kayo, mag-kwek-kwek. Uy, masarap yun, ha? Si kwek-kwek at saka si Penoy. Ayan. Okay, banana Q, okay lang, di ba? Pag tayo, alam nyo, nung araw meron pumupunta sa bahay ko. Ang ginagawa niya, Jub, ibe-bless ko yung bahay mo. Sabi ganun sa akin. Oy, paano po yun? Akong bahala. Diyos ko po, alam nyo, pinaglalagyan ng matatamis yung mga wall namin. Sabi ko, ate, ano yan? Sabi niya, hindi para maging matamis ang pagsasama ng iyong mga pamilya dito sa bahay. Bagamat nagulat ako kasi hindi ako naniniwala, pero talagang patamis ng patamis. Yan. Lalo na yung mother ko before.
yung mother ko tuwan-tuwa siya kasi masaya na raw siya sa kanyang mga accomplishment dahil lalong tumatamis, parang bataang matamis. Oh, yeah. O, di ba? Syempre, mamaya po yung mga babatiin natin. Wow, 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 wow. Yan, yung mga top messages lang po tayo. Yan, napakarami po niyan. At syempre, hello kay Nanay Akang. Hi, Nay. Hindi po kayo makakalimutan, Nanay Akang. Alam ko naman ang taga-kwento ay ang mister mo. Pero si Nanay Akang po ay magaling naman, Nanay. Sana, makapasyal ka dito sa Quezon City o kaya sa Pasig o kaya sa Manila. Yan, magkita-kita po tayo. Okay, guys, pansamantala, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yo, Topacio. Sa uling bahagi po ng programang ito, ako po si Miss Juvie de Guzman. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Kapag may message po kayo kay Attorney Topacio, paabot nyo po sa kanya. Ayan. 11:48 ho ng umaga. Ayan. Kasi alam nyo, ang decision po ay nasa sa kanya. Ayan. Of course, hello po kay Maru Bersosa. Good morning, Attorney Ferdy and Ma'am Juby. Salamat po Ayan, salamat po. Ayan, naulit-ulit lang. Good morning po. Ayan. Romeo de Jesus. Ayan, good morning. Miss Juvie de Guzman. Watching from Caloocan City North. Ayan, Berhilio Pil. Good morning ho sa inyo. Gilbert Ricaforte. Ayan. Yan. Sige, mabuhay po kayo. Hello po. Good morning. Ay, Gilbert. Oo. Salamat po. Sige po. Isasabihin ko yan para sa'yo. Ay, para naman sumaya ka. Okay. Ron Ricafort. Yan. Good morning, Attorney Ferdy. Miss Juvie, salamat po. Alma Beltran. Sorry, I'm late. Sino ang gustong mag-run for president? Ayan. Sabi ho nung ating nabasa, ano daw po, gusto daw po ni Ma'am Riza. Ayan, si Ma'am Riza po. Alam nyo, marami naman po, hindi lang po siya. Marami yung gusto. Pero siya po ang unang-unang nagsabi na okay daw po sa kanya. Gustong-gusto niya. Okay. Teodorico Franca, good morning. Miss Juvie, SSO Topacio. Salamat po. Ayan, yung inabot ko lang po yan, no? Pasensya na po kayo. Yan naman ho, karapatan ng kahit sino. Kung gustong tumakbo kahit saan, di ba? Kaya lang ho, may kaagapay tayo. Si Ka Victor Salonga, siya po'y nakipag-banding sa kanyang mga kapatid galing ng Japan. Congratulations, Amelia Hirao at saka si Neneng Endo. Ayan. Of course, si Bay at saka si Nonot. Nako, congratulations, Nonot. Ayan, okay na okay ka na. Hindi ako makapaniwala, no? Parang kailan lang na-stroke ka. After 3 months, no? After 6 months pala, naka-recover ka dahil sa tulong at awa ng Panginoon, lalong-lalo na si PD2 Ka Joel. Yan, salamat po Ka Joel ng PD2 po yan. At syempre, shout out po from Doha, Qatar. Yan, watching from Dubai. Yan, Leo Teneros. Yan, Doha, Qatar. Mabuhay po kayo. At syempre, may nabasa ako. Ayan, Ma8 P9. Ayan, may nabasa ako. Pwedeng-pwede nga naman ang Team Leni Robredo for President and BBM for Vice President. Okay, salamat po. Ayan, Pretty Bot. Ayan, good morning everyone. Mabuhay po kayo. Alam nyo, okay lang po yan kasi choice nyo yan Kapag gusto nyo yung presidente, gusto nyo yung partner niya, okay lang po yan. Kasi po, iba-iba naman yung malay mo, di ba? May mga tao, ang laki na naitulong sa'yo, di ba? Usually, pag natulungan ka, doon ka talaga kumakampi. Doon ka talaga kumakapit. Di ba? Ganun naman ho tayo. Kung hindi ka naman natulungan ng isang tao, alangan naman iboto mo siya, di ba? Hindi rin. Ganun lang ho yun. Kung sino ang mas nakinabang, mas masaya sila at pagbabalik ng utang na loob. Ayan. Pero ako, hindi ako nakinabang. Ako po'y nagiging host pa niya dyan sa Batasan, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa yan sa mga talagang pinaglabang ko nung araw, no? Na marami yung choice, no? Talagang wala tayong magawa. Hindi natin na-meet yung gusto nating mangyari, no? Ganun lang po yun. Talaga hindi natin ma-expect na magkakaroon ng magkakaroon ng hiwalayan, di ba? Dahil sa kanilang tandem, kaya tayo natutuwa.
Anyway, yan naman po yung nakakatuwa kasi ganun ho talaga. Si Selma Matariman. Ayan. Hello po from South Korea. Mabuhay po kayo, Maru Versosa. Yan, good morning. Attorney Ferdy and Ma'am Juby. Okay, salamat po. Siyempre, marami pang iba. Ayan. Malapit ang Pasko, tulog na. Pasko, grabe naman. Hindi naman yan. Oo. Attorney, ano masasabi po ninyo sagutan ni Alan at Kiko Pangalina about Ariela? Bukas malalaman nyo yan, sagot ni Attorney ha. Morning po, Attorney Topacio, Miss Juby, watching from Taiwan. Hi! Naku, swerte nyo naman. Nararating nyo yung mga hindi ko narating. Okay, at syempre si Carl Buwang. Attorney, good morning, Miss Juby. Working visit daw si Ngagba. Okay, March 8 to 10, working visit. At hearing kasi ITU March 8 to 10 pagkamatay ni Tantoko. Ganun po ba? Blessed morning, Attorney Miss Juby. Ayan. Okay, salamat po. Salamat sa mga ayan. Alam nyo naman meron pa ho tayo dito. Talaga naman, bago tayo magpaalam. Attorney Pete Principe, mabuhay po kayo. Attorney Cres Pedrosa, si Romel Ravago. Hi, Romel. Nanay Akang, ayan. Si Gerald Daito. Hi, Gerald. Ayan. Si, Jelly Mendez. Miss you, Miss Jelly. Ayan, na-miss ko na. Okay, at syempre, miss din natin si Ate Loli. Ayan, okay. Josie Salvador, RMC Boss. Advance happy birthday po kay Veronica Estrada Lim. Advance happy birthday din kay Oni Valimento. Sis Josie de Guzman Valimento, Marlon Johnny de Guzman Valimento, Eileen Angie. Mabuhay po kayo, Mayor Gazo Galvez ng San Ildefonso, Bulacan. Mabuhay po kayo. Hindi na ako nakapunta, sorry, Mayor, sorry po. Ka Joel, yan. MPD Eagles, mabuhay po kayo. MPD Eagles, yan. Sa ngalan po yan ni Sir June. Yan. Anthony Castelo, mabuhay ka, Anthony. Yan, nice to see you again sa Facebook ko. Anthony Castelo, Bobby Papin, Doc Jim Sanchez ng Hospital on Wheels. Mabuhay po kayo, Rico Garcia. Sige, pag-usapan natin, Rico, yung plano mo. Okay yan. Okay ako dyan. Sa mall tayo. Mall. Yan. Talagang kailangan mag-show sa mall. Attorney Herbacio Dieta again. RDD and family. Hi! Nako, salamat po kay RDD and company. Yan, PhilAm TV, Radio PhilAm. Hi, mabuhay po. Pati yung mga, Phil American TV show, nanonood din sila sa atin. Salamat po sa inyo. Tsaka yung mga taga Net25, mabuhay po kayo. Ami Maralit, Minda Borja, ayan. Pati officers and members ng kapisanan ng mga artistang pelikulang Pilipino at telebisyon. Mabuhay po kayo. Mowel Fan Philippines, mabuhay po. Emma Cordero, Michael Delara, Kariki, Net25, mabuhay po. Ka James Senson, Net25. Loli Acosta, Direk Arlene Ong, Direk June Carlos, Charlie Gadi, Casado, Family, mabuhay po. Filipino Mirror, siyempre number 1 yan. Filipino Mirror, Baby Go, producer. Yan, producer po yan. L-Top Lando Marquez, nasaan ka na? Mr. L-Top Dennis. Sir Dennis Antenor, where na you? Day off pala ni Sir Dennis. Naku, sayang. Aha. Susan Cambry, hi, Jigs Magpantay, Larry Ariate, McNeil Rante, Attorney McNeil. Oh, yeah. Si Ma'am Ana, happy birthday uli. Oh, Yan. yeah. Si George Jazz Band, Jacqueline Solante. Nako, alam nyo guys, no, nakakatuwang bumati sa kanila. Actually, talagang mahirap ako bumati ng napakarami. Pero po, lahat po ng nagmamahal kay Attorney Ferdy Topacio. At syempre, kahit sa akin, alam nyo, maraming salamat po dahil kayo po ay hindi nakakalimot manood at makinig ng Yes Yes Show Topacio. At not only that, lahat si Freddy Oredina, yung classmate ko, oo, ikaw talaga, hindi mo ako nakakalimutan. Si Sir Mike Magpayo, ayan. Rexay, hello po Sir Mike. Of course, thank you Lindy Dakanay. Kajulinda Delara, Kuya Sai, yan ang PhilAm TV and Radio. Mabuhay po kayo dyan sa US. Of course, Hildo Barsubia, ayan, ng LTO, Sebictacion, Warren Castellanes, Elias Crisostomo, at saka yung mga taga-Meta. Hi Meta, thank you so much. Alam niyo naman, tuwan-tuwa ako sa inyo. Maraming pagbabago. Okay, Manibela updates. Melody Kwan, Jenny Perelo, Benedict Abaygar, Willie Kyotonko, ayan.
Francisco de Guzman, Link Seren. Yan, mabuhay po kayong lahat. Si Sir Gani Makatuman kanina, thank you so much sa Sir Gani. Hindi mo ako ini-snub. Lagi mo ako binabati. Sir Gani Makatuman, si Yusek. Okay, maraming salamat po. Jing Valiente, Maricel Manungsong, Duran Richard, Pipito Gutierrez. Mabuhay po kayo. Sam Pagdilaw, of course. Oh, yeah. Ayan. Mabuhay po ang lahat ng mga buhay na buhay. At syempre mga kaibigan, antabayanan po natin ang susunod na programa. Walang iba kundi ang Senyor Balita. Kasama si Senyor Ray Pacheco. Ayan, mabuhay po ang kanyang programa. At syempre, sana po mga kaibigan, huwag tayong makakalimot araw-araw na ipanalangin natin ang bansang ito na sana ay dumating ang panahon na hindi na po nag-aaway-away ang mga leader ng bansa, ang mga Pilipino. At sana yumaman po ang lahat yan. Yumaman po, hindi kayo lang, kundi yumaman ang lahat na hindi po pinahihirapan masyado. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman, nagsasabing mahal na mahal ko kayo at sana mahal nyo rin kami. Maraming salamat po. Bye! Yes, yes, yo!